Mga katambay, mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po, samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin, ito pong bago na naman po, nagpahayag po at sumagot po si Senator Lacson dito po sa Bagito at batang-batang representative po ng Cavite na si Kiko Barsaga, mga katambay. Ang sinagot po ni Senator Lacson, ang matandang politiko na si Kiko Barsaga daw po ay ginagamit lang sa politika ang kanyang agenda. Mga tambay, political agenda lang daw po ang ginagawa ng bagitong representative o kongresista. Pakinggan po muna natin ang balita at komentuhan po natin, mga kababayan. Ito po, umpisahan na po natin. Ginagamit para sa isang political agenda. Yan ang panibagong hirit ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Kaugnay yan sa pag-post ni Barzaga ng kanyang larawan kasama ang mag-asawang Diskaya. Para kay Lacson, hindi naman ito magagawa ni Barzaga kung walang taong nag-feed sa kanya ng malisyosong impormasyon. Malinaw rin daw na ang tunay na pakay nito ay siraan ng kredibilidad ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects. Nakikisimpatya rin daw si Lacson sa nanay ni Kong Miao na si Dasmariñas City Mayor Jenny Barzaga dahil sa paggamit ng ilang individual sa mental state ng kanyang anak para sa pansariling political interest. Nakita niyo ba, mga tambay? Nagkakapersonalan na po si Senator Lacson at si Representative Barzaga, mga tambay. Hindi po ba? Hindi naman po dapat siraan na. Ano po ba ang dapat pang sirain sa Blue Ribbon Committee sa pagiging chairman po ng isang Senator Lacson? Meron po bang sisirain pa? Mismong taong bayan na ang nagsasabi at hindi nagugustuhan ang nangyayari po sa Blue Ribbon Committee, sa mga hearing po ngayon sa Senado. Hindi po ba? Hindi na nga po natutuloy ang hearing ngayon dahil may lumabas. Dahil may lumabas na isang Master Sergeant ng Marine na si Gutesa at marami pang lalabas na susunod kay Gutesa na magtuturo na at magpapatotoo sa malalaking isda, sa malalaking ulo ng buhaya, naghahaman sa pera ng taong bayan. Di po ba? Bigla pong nabago ang ihip ng hangin dahil natutukoy na kung saan napupunta ang malalaking pera ng mga Pilipino. Hindi po ba? Kasama na ang delivery sa Malacanang kay Tambaluslos na tinatawag ng Vice President at kay Saldico at napakarami pang mga kongresista. Hindi po ba? Hindi lang po mga contractors at mga tauhan ng DPWH at kung ano-ano pang sangay ng gobyerno na nakikinabang dyan sa flood control kasama mga LGUs umano. Pati COA, meron din po mga kasama riyan umano. Hindi po ba? Ano pa ang sisirain? Nakikita ng taong bayan yung ginagawang pagtatakip sa mga hearing na dapat ay may pinoproteksyonan yata sila. Hindi po ba, Senator Lacson? Saka dito po, ginagawa niyong issue, yung mental health o sinasabing mayroong kakulangan, mayroong sinatawag na itong Bagito na si Representative Barzaga ay parang sinasabi nilang ito ay may kakulangan sa isip. Mga kababayan, yung bang kakulangan sa isip na nakikita ng Bagito, hahangaan mo nga itong batang ito Dahil siya bata pero binabangga niya yung mga traditional political o politiko na traditional sa ating bansa, mga politiko na nasanay na po sa kawalang hiyaan umano. At sanay na sa pamumulitika umano. At lalong sanay na sa pagnanakaw ng pera ng bayan umano. Hindi po ba? Samantalang itong Bagito, tapos sasabihin nyo na ito'y nagagamit sa pamumulitika o political agenda lang niya. Lahat halos kayo binangga. Hindi lang naman ikaw, Senator Lacson. Dahil nakikita ng batang Barzaga ang sistema na bulok na sistema. Lalo-lalo ngayon pagpasok ng binagoongang Pilipinas. Hindi po ba?
Lalong-lalo ang 19th Congress. Nakita niya ang sistema na kabulukan. Lalong-lalo sa laganap na korupsyon. Dahil siya bagong congressman siya. Ngayon lang siya na 20 Congress, sa 20 Congress siya pumasok. Nakita niya ng kabulukan. Laganap na korupsyon. At ang involved ay mga kapwa niya politiko. Nagpapasalamat nga ang taong bayan kahit ano sabihin nyo rito sa batang congressman o representative ng Cavite. I think 4th District po ng Cavite. Inahangaan po yan ng mga Pilipino dahil iniisa-isa kayo na ibunyag ang mga lihim o nakatago yata sa inyo na ayaw nyong paputukin at ayaw nyong pasingawin. Pero naaamoy ng mga tao Naaamoy ng mga Pilipino ang mga baho ninyo umano. Katulad niyan, matandang politiko ka na. Sa tingin mo ba? At sa tingin ba ng mga Pilipino? Hindi naman kami bobo. Sa tingin namin, kumikita ka rin sa mga kontraktor. Hindi po ba? Dahil tumanda ka na riyan. Doon nga lang sa Yolanda, nagkaroon ka ng malaking papel sa Yolanda na mga pabahay. Hindi ka ba kumita ron sa panahon ni Pinoy? Nagtatanong lang si Kamanong, hindi kaya kumita ng napakalaki rin ni Senator Lacson nung panahon po ni Pinoy na ang Yolanda ay isang damukal po na hindi po napakinabangan halos ang tinayo nilang mga pabahay sa mga kababayan natin sa Tacloban? Hindi po ba? Sa Leyte? Si Senator Ping Lacson din po, ang isa po na nabigyan ng malaking posisyon po ron. Ang tanong natin, gaano kaya kalaki ang naging komisyon doon, umano, ni Senator Lacson? Dahil matandang politiko na po yan. Hindi po ba? At napakarami pong issue niyan. Hindi po ba? Isang damo ka lang issue niyan. Pati ang anak niyan na involved sa mga smuggling o smuggler na mga semento, umano. Hindi po samantalang itong bata na si Representative Barsaga, hangaan mo yan Dahil halos lahat po yan, tinitira niya na. Di ba? Kinukundi na niya ang malawakang korupsyon. Pati nga anak ng presidente. Di ba? Tinatanong niya, kamusta na ang kaso ng uncle mo? Si Tambaluslos. At tinitira niya rin si Saldico. At pati ang Malacanang. Di ba? Tinitira din niya, sinasabihan niya. Ang pamamalakad ng Malacanang ay hindi maganda para sa taong bayan. Hindi po ba wala na siyang sinisino? Dahil nakita niya ang responsibility nito at may accountability nito, nakikita ni Representative Barsaga. Dahil isa rin pong abogado yan. Kung hindi po nakakamali si Kamanong, ito pong bagito na batang representative ay isa rin pong abogado. Kaya alam niya rin po ang paikot-ikot at pasikot-sikot ng batas sa ating bansa. At hindi naman po magsasalita yan kung hindi niya nakikita ang sistema at systematic na korupsyon sa ating bansa. Hindi po ba, Senator Lacson? At nahalata po yan. At nakikita ni Representative Barsaga ang sitwasyon, lalo-lalo ang ginagawang mga hearing o pag-iimbestiga dito sa malawakan na history ng bansa na napakalaking pera ang nakorap, flood control pa lang, sa kasaysayan ng ating bansa. Dito pa sa panunungkulan ni BBM pumutok ang ganyang kalaking korupsyon at pati po ang sinasabing bulto-bulto at basu-basurang pera na nilalagay sa maleta ay nadadala pa sa Malacanang umano ayon kay Gutesa. At ganun din po kay Saldico at kay Tambaluslos. Hindi po ba? Kaya nga kahanga-hanga mas pinaniniwalaan ng majority ng Pilipino itong bagito, itong tinatawag na pusa. Di ba pusa? Sa'yo, Senator Lacson, napakaraming bansag sa'yo Di po ba? May mga bansag, mayroon pang kuratong daw ang bansag. Di po ba? May baleleng pa. Di ba? May mga bansag na buhaya pa. At yung bansag sa'yo, mayroon din bansag na MOOE. Mga extraordinary expensive, liquidation by certification lang, mga bansag sa'yo. Hindi po ba? Samantalang dito, kay Representative Attorney Kiko Barsaga, miyaw-miyaw lang ang kanyang bansag. At wala pa siyang korupsyon
na involvement sa kanyang panunungkulan. Hindi katulad sa iyo, Senator Lacson, napakarami mo ng involvement na issue, na kaso, na nalusutan mo yata sa lahat ng issue ng kaso mo. Nagtataka lang po kami bakit ka nakalusot umano sa mga kaso issue mo. Hindi po ba? Nagtago nga po kayo sa batas eh. Hindi po ba? Nagtago rin kayo. May mga issue po kayo. Hindi ba? Samantalang itong bata na si Attorney Barsaga, wala pang pinagtataguan ito at wala pang korupsyon ito sa gobyerno. Kaya nga hinahangaan ito ngayon. Itong napakapambihira po kasi, napakapambihira na meron lumalabas na katulad po ni Barsaga na mga politiko na kaya niyang banggain itong mga traditional na politiko na mga may sungay na at may buntot na umano. Di po ba? Eh nakita nyo nga po ninyo. Pati yung bata, ikumpara nyo naman kay Sandro Marcos. Si Sandro Marcos, hindi po kasing galing ni Barsaga. Dahil si Sandro Marcos ay may issue rin po ng anomalya na korupsyon ng flood control umano. Yan po ay pinatutuhanan ni Chavit Singson na dapat din daw po unahing imbestigahan ng Ilocos Norte dahil napakarami din nakuhang proyekto ang mga diskaya sa Ilocos Norte na isa po doon representative ang bagito rin na bata na si Sandro Marcos. Sige nga, sino ngayon ang hahangaan mo na wala pong korupsyon itinatago? Si Sandro Marcos po ba o si Barsaga? Hindi po ba? Samantalang mga bata yan. Kaya nga kinabibiliban po ng taong bayan ngayon si Barsaga, Senator Lacson, kung sa kredibilidad lang. Di po ba? At sa tiwala ng mga Pilipino, mas may kredibilidad ito si Barsaga ngayon kaysa po sa inyo, Senator Lacson. Dahil tumanda na po kayo ng tumanda at malapit na rin po tayo sa hukay pare-parehas. Matatanda na tayo. Pero wala po kayong ginawang tama pa ngayon. Dahil yung dapat na gawin yung tama na tuntunin ninyo ang pinakaugat at ulo ng korupsyon. Mukha yatang pinagtatakpan pa yata ninyo umano. Kasama pa yata ang Senate President at mga kaalyado ninyo umano sa Senado. Di po ba? Kaya nga po, basag na basag kayo. Kaya nga si Barsaga, binabasag kayo. Di ba? Si Barsaga ay binabasag kayo lahat. Dahil ang mga traditional na politiko na walang ginawa umano kung hindi puro nakawin at pagnanakawin ang pera at pati ang inutang ninyo ay sa inyo lang yata nakikinabang at kayo lang ang nakikinabang. Hindi kaya? Kaya hinahangaan po itong si Barsaga. Hindi po ba? Dahil ito po may lumalabas na bagong henerasyon na may paninindigan at pagmamahal sa bayan at pagmamahal sa pera ng bayan. Hindi po ba? Kaya nga sinasabi ng mga kababayan natin, yung sa sinabi ni Jose Rizal na Pambansang Bayani, ang kabataan ng pag-asa ng bayan, nakikita nila rito kay Barsaga. Hindi katulad ng mga kabataan sa party list na wala tayo nakikita ng kapag-pag-asa ron sa mga party list ng kabataan. Mukhang yun po ang magbibigay ng kasalot sa bayan umano. Hindi po ba? Kaya nga itong batang Barsaga, may future ito. Pag hindi po ito at pag ito ay hindi niya po binago ang kanyang paniniwala sa buhay at hindi niya binago ang kanyang paninindigan sa bayan o sa kanyang buhay, sa kanyang pagkatao, na hindi siya lalamunin ng sistema ng korupsyon, malayo po mararating nito. Ito po si Barsaga. Kung hindi po siya lalamunin ng sistema nitong mga traditional na mga magnanakaw umano sa ating bayan. Pag pinagpatuloy po ng pinagpatuloy nitong ni Barsaga, malayo po mararating yan, mga kabayan. Dahil po ang taong bayan ay hindi na po tangat bobo. Ang hinahanap po ng taong bayan ngayon, una-una, yung nagtatrabaho at syempre po yung politiko na hindi nagnanakaw at syempre lumalaban sa korupsyon. Hindi po ba? Kailangan pong politiko ay lumalaban sa korupsyon at hindi nagnanakaw. Hindi po ba? Hindi naman po masamang mangumisyon ng mga tao na yan. Natural na po sa kanila yan. Hindi ba? Yung pangungumisyon ng mga politiko
ay may hangganan. May hangganan. Kasi wala namang batas eh. Lagyan nila ng batas yan. Maraming makukulong na politiko. Na wala nang komisyon. Pag kami ng umisyon, kulong. At hindi na pwedeng tumakbo kahit anong posisyon ng gobyerno. Walang batas eh. Kaya nga nakakalusot sila na nangungumisyon sila. At sobra-sobra ang komisyon ng mga politiko. Ay sana wag pong lamunin si Congressman o Representative Barsaga sa ganyang sistema na masyadong gahaman at sakim sa pera. Hindi po ba? Ipagpatuloy mo lang yan, Representative Barsaga, at ikaw ay may future. Itong si Senator Lacson ay malapit ng lubugan ng araw at hindi pa niya binabago umano ang kanyang panunungkulan. Ganyan pa rin po, walang pinag-iba. Meron pong kinakampihan at pinoproteksyonan at hindi po yata nagtatrabaho yan para sa Pilipino. Mukhang nagtatrabaho po yata yan umano para po sa mga politiko o sinasabing pang sariling interes nila. Hindi kaya? Kaya mas saludo pa si Kamanong eh. Mas saludo pa si Kamanong kay Barsaga kaysa kay Senator Lacson na tumanda na sa ating bansa. Dahil ang mga iniiwang legasiya ni Senator Lacson sa ating bansa, unang-una, yung issue ng MOOE, Extraordinary Expenses, Liquidation by Certification lamang. Sino po ba nakinabang doon sa ginawang panukala ni Senator Lacson umano? Tayo po ba nakinabang o sila? Hindi ba sila? Dahil hindi na kailangan mag-submit pa ng kung ano-anong resibo sa COA, yung liquidation by certification lamang. Tapos kang bata ka. Nakita nyo po, samantalang si Barsaga wala pong ganyang ginagawa pa sa ating bansa. Kaya po, sa mga darating na panahon, siya ay bata pa, hindi po malayo na sa darating na panahon, baka po maging senador pa yan, mga kababayan. Thank you po sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po sa mga subscribers po natin, maraming salamat po. At sa mga nagbibigay po ng tulong, thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo, mga kababayan. At syempre po yung dasal at panalangin po natin sa pamilya Duterte ay magkaisa po tayo na sila po'y maingatan, ang ating Vice President at ang ating dating Pangulong Duterte, maingatan po sa kapahamakan at makauwi na po sa lalong mabilis sa ating bansa at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. Thank you po sa mga dasal, mga kababayan. At ganoon din po mga tambay, tayo po'y magdasal na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambahanan. Maraming salamat po sa muli. Paalam. Bye-bye.